Okay, magandang umaga po sa ating lahat at it's Monday, no? Pag-usapan natin itong mga dilawan, itong mga loyalista at itong mga aklaan na medyo napahiya sila dito sa post ng ICC. Kasi po, pinipilit nila na kahit weak ang ebidensya dito sa kaso ni former President Duterte, pinipilit nila na kung ano-anong mga reason nila na ang ICC raw ay ganito lang ang ginagawa, parang na obvious naman na weak talaga ang witness, weak talaga ang ebidensya na alam niyo naman na pinupolitikan nila itong si former President Duterte. Okay? Mamaya ididetalye natin ang ating komento patungkol dyan. Okay? At pangalawa nating pag-uusapan, itong si Commodore Tariela, itong sa PCG, no? Sobrang nakakahiya po itong ginawa niya. Okay? Sa buong mundo, nakakahiya itong taong ito. Instead na tayo po ay ma-proud dito sa mga Philippine Coast Guard natin, pero itong ginawa ni Tariela, talagang nakakahiya. Ikinahihiya ko yung ginawa niya kasi parang bata yung ginawa niya. Binuli niya ang picture ni Xi Jinping, itong parang leader ng China. Okay? So, mamaya magko-comment ako dyan bakit ako po'y ako po'y ikinahiya ang kanyang ginawa dito. Mamaya i-explain ko yan, okay? At last but not the least na ating pag-uusapan ay panoorin, pakinggan po natin itong vlog ni Attorney Harry Roque, no? Nag-vlog siya patungkol dito sa sitwasyon dito kay Congressman Kiko Barzaga at itong si Congressman Liviste na ginigipit ngayon ng administrasyong Marcos, pati dito sa mga kasamahan niya sa House of Representatives. Kasi po, sila lang naman ang mga congressman, mga batang congressman na nagsasalita sa tunay na mga kabalastugan na nangyari dyan sa House of Representatives. Okay? So, yun po ang ating topics ngayon, no? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito. Again. Help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, unahin natin itong balita na ito, no? Itong mga dilawan, itong mga pinklawan, itong mga aklaan, itong mga makakaliwa, sila lang naman yung mga talagang naninira at mga haters ni former President Duterte. Okay? Alam naman natin kung magprangkahan tayo, alam naman natin na itong si former President Duterte ay mahal talaga ng the majority of the Filipino people. Ngayon, naglabas po ang ICC, di ba? Binalita ko yan sa inyo na ang ICC ay nananawagan sa mga PNP sa atin na tumistigo na doon sa war on drugs ni Tatay Digong, at kung sino man dito sa mga sa bansa natin ang may alam patungkol po dito sa pag-aabuso raw ni Tatay Digong dito sa war on drugs, no? Na mga ginurguro ni Tatay Digong, ay mag-voice out na kayo, magpakita na kayo. Kasi po, bago
nag-post ang ICC ng ganito, alam na po natin na nahihirapan na ang ICC ituloy itong kaso na ito kasi po wala pong sapat na ebidensya. It will not fall on the crimes against humanity. Imagine that one na 6 lang yung gustong mag-testify at mag-witness. 'Di ba nakakahiya? Pero ngayon, itong mga dilawan, loyalista at itong mga aklaan, makakaliwa, pinipilit nila ang kanilang sarili na hindi po weak ang evidence. Obvious naman na weak yung evidence dito sa kaso ni Tatay Digong. 'Di ba? Ito yung pinalita ito ng Daily Tribune. Sabi ng mga dilawan, pinklawan at itong mga aklaan, this is not an indication that the evidence is weak. The ICC is just being thorough in its investigation. Thorough raw kana investigation. In fact, the investigation and search for the truth are still ongoing until the investigation phase of the ICC is completed. Yan ang sabi ni aklaan dilawan na si Attorney Conte. Ito naman yung parang Godzilla yung muka na pasensya na po Godzilla yung muka. Mukhang Godzilla So, sa akin ba ay bakit mo, ikaw attorney ka pa naman Conte, bakit mo ipipilit na ang ICC raw ay ongoing pa yung mga investigation, ganon, ganyan? Bakit nyo in the first place hinuli nyo kaagad at dinala dyan sa The Hague? What if ang ICC, kung ipagpatuloy nila ang investigation, what if walang nakalap na witness at mga ebidensya? Di ibig sabihin, kasalanan nyo ngayon. Bakit dinala nyo itong taong inosente? Di ba? Bakit hanggang ngayon hindi matuloy-tuloy itong kasong ito? Kasi walang matibay na ebidensya. Kasi walang matibay na witness. Yung mga witness na kasalukuyang ngayon ay gawa-gawa lang ninyo. Obvious naman nagawa-gawa ninyo Dahil ba galit kayo ni Duterte? Ay gawa-gawaan na lang ninyo ng kasalanan itong taong ito? Hindi nyo ba alam kung ano ang nagawa nitong former president natin sa bansa na ito? Hindi kagaya ng bangag niyong presidente ngayon? Grabe ang sakripisyong ginawa nitong si former President Duterte. Kami po'y nalulungkot sa sitwasyon niya ngayon na bakit nakadetain siya ngayon dyan sa ICC na wala namang kasalanan itong si Tatay Digong. Bakit niya pinipilit na malakas yung kaso ninyo dito? Kung malakas ang kaso ninyo, bakit ang ICC naghahanap pa ng witness? Anong klaseng kaso ito? At ito namang ICC, walang hiya kayo. Alam niyong mahina ang kaso, alam niyong gawa-gawa lang itong binibintang itong si Tatay Digong, binibintangan nila itong taong ito, alam ninyong weak, walang witness, wala lahat. Naniniwala naman kayo, dinitay nyo naman. It's very obvious na kayong mga taga-ICC, halik sa puwet rin kayo ni BBM. Nagpagamit rin kayo ni BBM. Akala ko ba kayo mga taga-ICC, you are for the human rights? Yung ginagawa niyo ni Tatay Digong, grabe. Kung hindi nyo pakawalan itong si Tatay Digong, sa totoo lang, you will be hated for the rest of your life, ICC. Sa mga taong bayan at sa buong mundo. Totoo yan. Bakit ang ICC? Tingnan nyo yung mga post nila. Every time mag-post ang ICC, at saka angry react ang makikita ninyo. Akala ko ba ang ICC kakampi ito sa buong mundo? Hindi Yung taong nagserbisyo na may malasakit na tunay sa taong bayan dito sa Pilipinas, yun pa ang hinuli ninyo at kinulong ninyo. Kaya kayong mga taga-ICC wala nang naniniwala sa inyo. ICC witness calls not sign of weak case versus Duterte.
sabi ni Attorney Conte, may naniniwala pa ba dito sa Godzilla na ito? Wala nang naniniwala dyan eh. Ako po'y medyo parang nakakairita ito mga statement ni Conte kasi pinipilit niya. Pinipilit nila ang sarili nila eh. Ay nako, ewan ko na lang sa iyo Conte. There will come a time, makarma rin kayo sa mga pinaggagawa niyo kay Tatay Digong eh. Eto, punta rin tayo dito. Ito, magkadugo itong mga dilawan na ito eh. Itong ginawa ni Tariela para sa akin, dilawan moves ito. Kasi ano yan eh. Kung maalala po ninyo, itong mga dilawan, itong mga loyalista, itong mga aklaan, yung mga kakamping, yung mga tinawag ko na itong dilawista. Itong mga dilawista kasi kinumbine ko na yung dilawan at loyalista. Itong mga dilawista, ano yan sila? Anti-China yan sila. Tapos sasabihin nila yan sa mga DDS. Mga DDS, mga pro-China. Yan ang walang tigil na rebuttal nila na pro-China raw kami. Eto, anong tawag nyo dito? Sa ginawa nitong taong ito, itong Philippine Coast Guard na ito. Kung alam nyo, ikinahihiya ko ang ginawa niya dito itong si Tariela. Instead na ma-proud tayo na meron tayong PCG, pero kabaliktaran, galit ang taong bayan dito sa PCG na Commodore na ito. Commodore pa naman. Siya ang highest ranking official dyan sa PCG, okay? Philippine Coast Guard. Tingnan nyo dapat ikaw, leader ka ng PCG, Philippine Coast Guard, you must be professional. Hindi ka parang bata. I don't know kung ano ang event nila dito na parang meron po silang event na related to the Philippine Coast Guard na kung ano yung mga pinanggagawa nila, no? Sa usaping diyan sa South China Sea, no? Ay may event sila tapos ipinakita nila sa TV nila, sa screen, itong mukha ni Xi Jinping, itong presidente o prime minister ng China, na galit na galit. Parang inedit nila na nagmumukhang kontrabida po ang leader ng China. Ayan tingnan nyo yung tatlo. I-zoom ko para makita ninyo dito sa Donmar TV. Yan ang ginawa nila sa leader ng China. Ayan yan ang, tingnan nyo yung mukha ni Xi Jinping dyan. Ayan yun ang ginawa nila. Parang binubuli nila itong leader ng China. Yung unang picture, nagalit, na parang naging monster yung mukha. Ito namang isa, nakatawa, na parang nagmamayabang si Xi Jinping na malaki yung kanyang braso. Tapos dito parang di ko lang masyadong nakita yung picture. Basta kung titingnan nyo itong tatlong picture na ito, inedit nila na parang kengkoy si Xi Jinping. Now, ang tanong ko kay Tariela, kapag ipapakita, ito kasi buong mundo po ang makakita nito kasi binalita At dati nang sinabi ni former President Duterte na mga ganitong bagay, delicate yan, delikado. Yung relasyon natin bawat iba't ibang leader ng bansa, ang relasyon natin sa ibang si former President Duterte dati, very careful tayo kung meron tayong sasabihin sa ibang bansa, especially ang kanilang leader. Careful tayo. Pero dito, binabaliwala lang ni Tariela. Binubuli pa nila Bully yan. Yang pang ginawa nila dito, bully. Di ba ko kasi, nakakahiya po. Kaya po hindi na tayo nirerespeto ng China kasi lagi nating sinasabi, bully yung China, binubuli tayo, winoter cannon tayo. Laging sinasabi nila, silang nagsabi, water cannon, huwag tayong magpabuli sa China. Pero tayo rin naman, sa sarili natin sa bansang ito, meron tayong PCG na nambubuli. Yan, pambubuli yan Hindi ko kinakampihan ang China dito Galit ako sa China kung
Kung aangkinin nila dyan, kung atin yan, sasabihin rin siya na sa kanila yan. Wala akong pakialam dyan. Kung atin yan, sa kanila, ganun, kung magdebate man tayo sa China, wala akong pakialam dyan. Okay? Kasi, nagki-claim tayo, sila rin nagki-claim tayo o magdebate tayo kung anong gagawin natin. Kung meron tayong sapat na mga kasangkapan para makipag-bakbakan tayo sa China, pwede. Pero hindi yan applicable ngayon kasi talagang talo tayo kapag makipag-bakbakan tayo sa China. Ang tanong ko dito, tayo mismo ay binabanata natin ang China, na bully yung China sa atin. Pero ikaw, Tariela, na you will serve as the leader sana sa PCG, binuli mo rin ang China. So, binibigyan mo ng rason ang China na bubulihin tayo kasi bully ka rin eh. Bully ka rin. Tapos, ang leader pa ng China, anong sasabihin ng mga taong bayan sa China? Anong sasabihin ng mga China people? Na ang kanilang, hindi mo alam, itong leader ng si Xi Jinping dyan sa China, marami ring nagmamahal dyan. Anong sasabihin ng tao ng China? Itong Pilipinas, tinutulungan pa namin, binubuli pa yung leader namin. Diba? Ikaw, Tariela, hindi mo dapat ginawa yan. You must be professional. PCG ka, ipakita mo na diplomatic yung argumento mo, debate mo, hindi ka magaganito. Focus on the argument, Tariela. Kung sa tingin mo, atin yan, i-explain mo ng maayos. Hindi yung ganito, bubulihin mo yung mukha ni Xi Jinping. Para kang bata, sa totoo lang. Okay? Eto. Si Malotikia dito, nagkomentaryo rin si Malotikia. Alam naman natin si Malotikia, professor yun. Professor ito, di ba? Mga political analyst ito si Malotikia. Sabi ni Malotikia, imagine this one, why is this person allowed to do this? Oo nga. Di ba? Anong sasabihin ng buong mundo, the United Nations, na ganyan po ang ginawa ni Tariela sa mukha ng leader ng Dapat nga tayo, let's promote peace for the entire world. Kahit sinong bansa, dapat kaibiganin natin. Kasi ayaw po natin ng gulo ng iba't ibang bansa. Delicate yan kapag meron tayong komento sa ibang bansa, delicate yan. Pero ikaw, binabaliwala mo lang. Easy mo lang na ipinakita itong mukha ni Xi Jinping na ganyan. Wala ka talagang modo. Okay? And anong sasabihin ni BBM dito? Ikaw, BBM, wala ka rin gagawin dito? Tinotolerate mo itong ginagawa ni Tariela? Why is this person allowed to do this? Diba? Is it a policy of the Marcos administration to insult other world leaders? Consider itong world leader, ininsulto niya. Why is the PCG allowing this mouthpiece to do so? Ikaw, Tariela. Can they not rein him in? Can they not rein him in? Why do so using the uniform? Nag-uniform pa siya ng PCG. Are we so childish? O nga, parang bata na ginawa niyang kengkoy itong isang world leader. Para ba tayong bata na to make such behavior? Would such actuations approved by the DFA of the Philippines? What a shame. Yan ang sabi ni Malotikia. China protest over Philippine Coast Guard's presidency images. Siyempre magagalit ang China dito. 'Di ba? Yung ibang mga leaders nga, kagaya ni Vladimir Putin, yung leader ng Taiwan, leader ng ng Amerika na si
Donald Trump, President Donald Trump, ingat na ingat nga kung ano ang sasabihin nila sa mga world leaders, ingat na ingat. Pero itong si Tariela, ganito lang ang ginawa niya. Parang bata, nakakahiya ka. Sa totoo lang, kung ako ang presidente ng Pilipinas, patatalsikin ko talaga itong ginawa ni Tariela. I'm not defending China, but ako po ay nalulungkot na ano na kaya ang sasabihin ng ibang bansa, mga world leaders na iba. Ganyan pala ang ugali ng mga Pilipino. Mahilig tayong magsabi na binubuli kami, pero tayo rin pala, nambubuli rin tayo ng mga world leaders. Hindi po maganda. Sa totoo lang. Kasi po, kung maalala ninyo, itong mga dilawan, walang argumento. Okay? Dahil wala silang ikabanat o ikabintang na kasalanan dito sa mga Duterte, mahilig yan sila mag-edit ng mga picture ng mga Duterte na si VP Sara nagmukhang Shrek o Fiona o si Duterte gawin nilang sobrang payat. Mahilig silang ganyan. Itong ginawa ni Tariela, ganyan rin. Dilawan moves. Kasi wala kayong ikabanat, i-edit nyo yung mukha ng mga kalaban ninyo. Di ba? Tanga rin, di ba? Mas mabuti, magiging professional ka sa mga explanation mo, Tariela, if you think and what you believe is true. Paano ka ngayon, irerespeto sa opinion mo kung ganyan ka, binubuli mo yung hitsura ng world leader nila sa China? Di ba mas mabuti kung meron kang prinsipyo, meron kang ipinaglalaban, meron kang argumento, you present it professionally para irerespeto ka at papaniwalaan ka. Pero ginawa mong ganito, walang maniniwala sa'yo. Bully pala yung Pilipinas. Parang bata. Kasi talo tayo sa argumento, i-edit na lang natin yung mukha ng mga world leaders nila. Nakakahiya ka, Tariela, sa totoo lang. Kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, mag-comment po kayo dito. Ano masasabi nyo dyan? Ano ba kayo? Papayag ba kayo sa ginawa niya? Comment kayo dyan, babasahin natin yung mga comment ninyo. So ngayon naman, itong last topic natin, medyo alam naman natin na tayo po'y nalulungkot na dito sa masasabi nating dito sa administrasyon nitong bangag na administrasyon na ito, ang nakakalungkot is bakit yung mga matitino na mga government officials, yun pa yung mga ginigipit. Yung mga kawatan sa gobyerno ng mga government officials, yung mga nagnakaw ng kaba ng bayan, nagnakaw ng pera ng bayan, sila pa yung hindi nakukulong. Pero yung mga taong honest, matitino na mga government officials, yun pa yung ginigipit nila. Yun pa yung binibigyan nila ng kasalanan. Gawaan nila ng kasalanan para mananahimik. Ito po. Tayo po ay pakinggan natin si Attorney Harry Roque. Especially itong si Congressman Leviste at itong si Congressman Kiko Barzaga. Itong mga batang congressman na ito, nakahanga-hanga po ang kanilang katapangan. Well, alam niyo po, yung dalawang batang kongresista ay parehong merong 110 billion. Si Congressman Miao Miao Barganza ay sinampahan ng 110 million libel case ng pinakamayamang tao sa buong daigdig. Samantalang ito namang si Congressman Leandro Leviste ang siya nagsampa ng 110 million libel case laban naman kay Yusek Claire Castro. Well, alam niyo naman po ang aking paninindigan dyan, no? Ako po ang nagdala doon sa kaso ni Alexander Adonis sa UN Committee on Human Rights
Si Alexander Adonis po ay isang mamamahayag, kaalyado ni Tatay Digong sa Davao noon, ng panahon na naging speaker itong Nograles, at pinakulong siya ni Nograles dahil dun sa tinatawag ng mga taga Davao na burlesking incident, kung saan di umano nakitang tumatakbo hubad-hubad ang dating speaker sa koridor ng isang hotel dahil nahuli di umano ng asawa ng babae na kanyang kasiping ng mga panahon na yon. No? Grabe. At nadala po natin yan, yung pag-conviction niya na instant conviction sa Committee on Human Rights ng United Nations, at tayo naman po ay nakakuha ng isang view o desisyon na nagsasabi na ang criminal libel sa Pilipinas, yung pagkakakulong, ay taliwas sa kalayaan ng malayang pananalita. Dalawa pong basehan ng ating UN Committee on Human Rights. Una-una, dahil meron pong alternatibo at yan po ay ang civil libel. At pangalawa ay dahil hindi proportional yung nais makamtan ng criminal libel. Yan nga po yung pagpoprotekta sa privacy ng mga pribadong individual doon sa pagpapataw ng parusa ng pagkakakulong. Dahil habang kalayaan nga ang kalayaan ng malayang pananalita, hindi dapat nakukulong ang kahit sino kapag ginagawa nila or pinaninindigan nila itong kalayaan ito. So dito sa mga dalawang kasong naisampa, laban kay Meow Meow, syempre ang intensyon ay patahimikin siya at ipakulong siya dahil criminal libel yung isinampa ng pinakamayamang tao sa daigdig laban kay Kong Meow Meow. No? Na sa tingin ko naman po ay baka hindi naman po yan mag-prosper dahil in the first place, pati ang Supreme Court ay nagsasabi na dapat bagamat hindi pa nare-repeal ang libel law sa Pilipinas, ang mga huwes hindi na dapat nagpapataw ng parusa ng pagkakakulong. Pero ako naman po, binibigyan pugay ko itong si Leandro Leviste dahil bagamat siya ay nagsampa ng kaso for oral defamation, ang sinampa niya ay civil case. Ibig sabihin, bagamat alam niya na tama siya sa kagustuhan niya magkaroon ng katarungan labang kay Claire Castro, kasi si Claire Castro puro fake news ang pinapakalat. Ang fake news na pinakalat niya kay Leandro Leviste ay yung kanyang kumpanya daw ay nagbenta ng shares, no, na ito ay walang consent ng Kongreso and therefore ay pinagbabawal. Yan po yung imputation of a crime, no, or wrongdoing na hindi naman po totoo kasi ang kanyang ibinenta ay sa shares sa isang kumpanya na wala naman pong prangkisa. Pero maski gusto na niya magkaroon ng pananagutan dahil sobrang ng pagpapakalat ng fake news ni Claire Castro, ay pinili pa rin niya na igalang yung karapatang pantao ni Claire Castro na hindi siya dapat makulong dahil sa kanyang mga sinasabi at dahil nasa kalayaan ng malayang pananalita. At yan namang kalayaan ng malayang pananalita, yan ay kalayaan din ng mga spokesperson ng palasyo. No? So sa akin, again, no, an additional basis para ako ay humanga kay Congressman Leandro Leviste, tama po siya na bantayan at pag-ingatan ang kanyang pangalan dahil wala naman siyang kahit krimen na ginawa, bakit sasabihin ni Claire Castro na gumawa siya ng krimen, yung pagbebenta sa shares of stock ng isang kumpanya na wala namang prangkisa. Kasi iba nga pala yung merong prangkisa. Yun yung solar power para sa bayan. Samantalang ang binenta naman niya ay yung sa isang kumpanya na walang prangkisa. No? So, Yan kasi ang hirap ni Claire Castro eh. Babanatan niya ang isang sa tingin niya si Congressman Leviste ay hindi po ito naka-align sa administrasyong Marcos. Ini-expose ni Congressman Leviste ang mga kabalastugan dyan sa House of Representatives through the Cabral files. So, tinitake advantage niya ngayon yung mga sinasabi ni Ombudsman Rimulya. Na alam naman natin itong si Ombudsman Rimulya na may tupak rin itong taong ito, no? Kasi kung ano-ano sigurong nakalap ni ang impormasyon ni Rimulya without even researching what's the real story behind these businesses of Congressman Leviste. Ikinagat rin ni Castro yung sinabi ni Rimulya. Which is, marami rin naman ang audience dito sa YouTube ni Claire Castro. Eh di syempre, libelous ang dating. Nasasabihin mo na gumagawa ng krimen itong si Kong Leviste? Hindi po ba tama yan? Unfair yan. Di ba? ang desisyon niya na mag-file lamang ng civil libel, yan ay papatunay na
Nais niyang bantayan ang integridad ng kanyang pangalan, pero at the same time, nais din niya igalang ang karapatan pantao ni Claire Castro na magsalita dahil ang pagkakakulong ay hindi naman dahilan. No? Hindi naman dapat magkaroon ng pagkakakulong kapag ang ginagawa lang naman ay Tapos, ang nakakatawa pa dito, kasi itong si Ante Claire Castro, parang nag-explain siya na parang may gustong patahimikin siya. Kaya sinampahan raw siya ng kaso. Sino raw ang nasa likod ni Congressman Liviste na sinampahan ng kaso si Ante Claire para patahimikin raw siya? O si Duterte na naman ang pagbibintangan mo na nakakulong yung tao doon sa Hague. Si BP Sara na naman ang pagbibintangan mo na busy na tumutulong sa bayan natin. Tanga ka rin eh. Eksersisyo ng karapatan ng malayang pananalita. So, nasaktan ng damdamin niya, nais niya na pangalagaan ang kanyang pangalan, pero hindi rin siya nagnasa na labagin ang karapatan ng malayang pananalita nito si Claire Castro. Agree ba ako doon sa ginawa ni Leandro Libiste? Agree po ako kasi tingin ko, sobra-sobra talaga itong si Claire Castro. Si Claire Castro, dapat paalalahanan siya na wala siyang immunity sa mga sinasabi niya as presidential spokesperson. Kasi ang meron lang immunity ay yung mga kongresista at mga senador sa lahat ng mga bagay na sinabi nila during congressional hearings, ang mga judges sa kanilang mga desisyon, ang mga abogado sa kanilang mga pleadings. Outside of these people, talaga naman pong wala silang license para manira ng pagkatao ng ibang tao at kapag yan ay ginawa nila, talagang dapat magkaroon sila ng pananagutan. Ang sa akin lang is gaya ng ginawa namin kung sa kaso ni Alexander Adonis at dahil nga nagkaroon ng desisyon ng Human Rights Committee laban sa criminal libel sa Pilipinas, dapat talaga civil libel ang ginagawa natin. Ang problema lang sa civil libel, napakamahal po ng filing fees ngayon sa Pilipinas. Alam niyo ba yung 110 million na hiningi ni Leandro Leviste, kung hindi po ako nagkakamali, hindi po bababa siguro sa 10 million ang filing fees dyan. Siguro mga 11 million or roughly around 10% ang magiging filing fees niya. Siyempre, may sariling pera naman si Leandro Leviste, nagbenta nga siya ng shares ng kumpanya na walang prangkisa po walang prangkisa and therefore hindi pinagbabayad for 20 plus billion pesos. No? So maliit sa kanya yung 11 million na filing fees. Paano naman yung mga ordinary people, no? Na ang dangal nila ay nayurakan dahil sa irresponsible mga pananalita, napakamahal po niyang ganyang filing fees. Kaya nga po ako nakikiusap sa Korte Suprema, kinakailangan naman po na siguro espesyal na filing ang gawin pagdating sa civil libel. Kasi nga po, ito yung pamamaraan para mag-grant siya ang pananagutan and at the same time, magalang ang karapatan ng malayang pananalita. Pero kung napakataas po ng filing fees, matetempt na lang ang taong bayan na file na lang ng criminal libel. Kasi ang criminal libel, bagamat may konting fees, hindi kasing laki ang filing fees pagdating sa civil cases. Iba po kasi ang computation yan. Dati-rati nga po, walang filing fees sa criminal cases. Ngayon, nag-ano na rin sila, nag-require na rin sila ng filing ng pagbabayad ng filing fees sa criminal cases, pero hindi naman po roughly equivalent to 10%. Hindi gaya ng filing fees sa mga civil cases. So sana magkaroon ng special filing fees for civil libel para mga tao hindi na pinupuntirya, hindi na kumbaga tinatambakan ng kasong libel sa mga piskalya at mag-civil libel na lang sila, no? Diretso na sa korte. Dahil alam naman natin na talagang hindi po makatarungan na kahit sino ay makulong dahil lamang sa kanilang mga pananalita. Pero ang aking personal na paninindigan po, never ako nagdemanda even for civil libel. Kasi wala akong pakialam kung anong sabihin nyo sa aking tungkol sa akin. Habang ako ay mayroong pamamaraan na magsalita, habang ako ay mayroong Facebook, habang ako ay mayroong Twitter at Instagram, ako naman po sasagot. At sigurado naman po ako na maririnig ng tao ang aking mga kasagutan sa mga binabado nila sa akin. Kailan lang isang vlogger nagsabi na ako daw yung nag-offer ng pera sa kanya. Naku, excuse me, yung mga taong may mga pagmumukha gaya niya, hindi ko offer ng pera yan. Sisingilin ko pa yan. Hindi ko siya offer ng pera for any reason at all. Anyway, so sa akin, well, hindi naman ikamamatay kung anong pula na gagawin nila laban sa akin. So,
For as long as wala namang clear and present danger sa mga sasabihin nila, ako'y ni minsan po hindi nagsampa ng kahit anong kaso, bagamat lahat na po talaga ay binato sa akin. Kasi I need to walk the talk in the same way na wala rin akong preno pag ako'y nagsasalita dahil ba ang aking paninindigan ay talaya ako'y magsalita, hayaan ko rin magsalita ang iba laban sa akin. Wala pong pagkakaiba ang aking attitude dyan sa naging attitude ni Tatay Digong na ni minsan na hindi rin nagsampa ng kahit anong libel case kahit kanino. Talagang malaya tayo magsalita, so magbakbakan tayo sa malayang merkado ng ideya. Pero pag kayo nakipagbakbakan sa akin, siguraduhin yung kaya niyong lumaban dahil ako, lahat ng aking sasabihin ay paninindigan ko. No? At sa tingin ko naman, pagdating naman sa tao na mga nag-iisip, makikita naman nila kung sino talaga nagsasabi na totoo. In the end, yung mga palitan natin ng mga ideya, yan po ay pamamaraan para malaman natin ang katotohanan. No? So sa akin, okay lang yan. Makipagbakbakan tayo sa malang merkado ng ideya. Kaya lang nakakalungkot ngayon, lalo na sa internet, nagkakaroon talaga ng pag-abuso. Kasi yung iba, hindi na nakikipagdiskurso, naninira na lang. In other words, hindi sila interested in the truth, gusto lang nila siraan ng mga taong bayan. Pero sa akin, yung mga tao naman na walang ginawa, kundi manira, na wala namang basihan, hindi na rin pinaniniwalaan. Kapag ako naman ay tinitira at medyo masakit ang mga sinasabi, ang sinasa puso ko na lang ay yung sinabi ng isang maestrado na ang tunay na basehan ng katotohanan ay ang kapangyarihan ng isang ideya para matanggap sa malayang merkado ng ideyas. Pero ako naman talaga, kung talaga naman pong walang basehan yung mga sinasabi nila, paano matatanggap yan? Gaya niyang ako daw ay pogo. Paano ko magiging pogo? Ni minsan hindi naman ako nagmay-ari, miski isa man lang share sa isang pogo company. Ni minsan hindi ko naman naging kliyente ng isang pogo company. Ang naging kliyente ko ay yung isang kumpanya na nagpaupa sa pogo at kompleto ko ng ebidensya. Anong ebidensya? Yung mga pleadings na i-file ko sa MTC, sa RTC, sa Court of Appeals, sa Supreme Court. Lahat po yan ay sa ngalan ng isang kumpanya na hindi naman po nagninegosyo ng Pogo. Sila po ay nagpapaupa sa mga Pogo sa panahon na legal ang Pogo. So, malinis po ang aking konsyensya. Maski pa sampahan nila ako ng non-billable qualified human trafficking, wala namang kahit anong ebidensya na ako'y nag-recruit ng kahit sino para pagsamantalahan ang kanilang labor. At syempre po, dahil yan ang basic element ng human trafficking, paano naman ako magkakaroon pa ng qualified human trafficking na wala man lang ni isang trafficking? Kaya alam ko po na nadudungisan yung pangalan ko sa pagsampa ng tanim kaso na yan. Pero in the end, naniniwala naman ako na kung ang basahan lang nila ay sinamahan ko si Casiong para humingi nga ng karagdagang panahon para magbayad sa PAGCOR dahil yung pera nilang dapat akala nila pinayad sa PAGCOR ay natispal ko, naniniwala ako na yung mga matatalinong tao at wala naman akong pakialam doon sa opinyon ng mga bobong tao, yung mga matatalinong tao makikita na wala tayong pagkakasala. So ang aking sinasabi talaga, unang-una, ako'y nagpupugay kay Leandro Libiste kasi tama na panagutin na niya si Claire Castro finally, and I hats off to him dahil siya yung unang-unang nais na panagutin si Claire Castro, pero hindi sa pamamaraan na malalabag din ang karapatan pantao ni Claire Castro sa malayang pananalita. At ito nga ay sa pamamaraan ng isang civil libel. At the same time, ako naman po ay sumusuporta rin kay Kong Miao Miao, no? Laban dito sa pagsampa ng kaso ng libel sa kanya dahil sa akin, importante ko na pag-usapan yung mga issue na sinasabi ni Miao Miao. No? At ito ay ano ba talaga ang impluensya ng mga mayayamang tao sa larangan ng politika. Dahil kung totoong sinasabi niya na siya ay nagpopondo, siya ay nagbibigay daw ng mga pasuhol, di umano, sa mga politiko, yan po ay nagpapakita na talagang ang ating larangan ng politika ay nadidiktahan ng pera na hindi naman dapat. Kasi pagdating sa policy making, yan po ang trabaho ng mga mambabatas, kinakailangan gumagawa tayo ng pulisiya na makikinabang sa mayorya ng ating populasyon at hindi lamang dun sa mga mayayaman. So ako, manindigan lamang kung miyaw-miyaw at nasa likod mo naman, hindi lang po ang katotohanan, kung hindi na rin ang sambayang Pilipino na alam na po na kinakailangan mapago na ang larangan ng politika dahil habang ang mga mayayaman na nagdidikta ng pag-uusap natin sa politika, siyempre ang makikinabang lamang ang mga mayayaman at hindi ang madlang people na ngayon po ay gutom. 51% ang ayon sa SWS ay nagsasabi na sila ay gutom at siyempre 94% ay naniniwala na lantaran ang korupsyon sa gobyerno, korupsyon
na in the first place nagmumula dahil may mga mayayamang tao na ginagamit ang suhol para magamit nila ang gobyerno para instrumento sa lalo pang paglago ng kanilang mga kayamanan. Muli po ako'y nagbibigay pugay dito sa dalawang batang kongresista. Alam niyo po ako, I'm 59 years old. I'm sorry that even if I have lived my whole life as an activist, 14 years old pa lang po, aktivista na ako, ay hindi ko nakamit yung pagbabago na nais kong makita sa Republika ng Pilipinas. Gayunpaman, ako naman po ay kongresista, ako naman po ay natuwa na sa pamamagitan ng Kongreso, tayo ay nagsulong at naisabatas ang libreng gamot at libreng paggamot, ang libreng irigasyon sa maliliit na mga magsasaka, ang national aid. Okay, so at least na tapos na yung komento, reaksyon ni Attorney Harry Roque patungkol po dito kay Kong Liviste at ni Congressman Kiko Barzaga. Sa madaling salita, kung talagang iisipin nyo at i-understand nyo ng mabuti ang sinabi ni Congressman Harry Roque, siya po ay hanga po sa katapangan nitong dalawang batang kongresista. Okay? So, I hope naman guys na dito sa bansang Pilipinas ay purihin natin itong mga ganitong klaseng leader kagaya ni Liviste at ni Barzaga, no? Kasi po nakasalalay po ang kalagayan ng ating bansa, no? Dito sa mga future leaders natin. Kung meron po tayong leader na kagaya nitong si Bangag, wala talaga. Wala tayong mapapala. Sa totoo lang, honestly, real talk yan. Ang sa akin lang is ipaglaban natin itong mga congressman o mga government officials na matino na nakipaglaban sa mga korap ng bansang ito. Okay? So, ipakita natin ang suporta by dami namang taong bayan talaga ang gising na, no? I-share natin kung ano man yung mga post nitong mga congressman na ito na mga sa tingin natin ay naniniwala tayo. Okay? Hindi po tayo papayag taong bayan na bastusin, abusuhin dito sa mga magnanakaw sa bayan natin. Okay? So, paki-comment na lang sa comment section na ano ang inyong wish dito sa bansa natin at sa mga future leaders natin sa bansang ito. Okay? Maglatag kayo ng comment, mag-wish kayo po kung ano. Who knows, no? Someday, somehow, ang bansa natin, ma-eradicate natin lahat yung mga korap sa gobyerno. Kaya nga, maigi na suriin po natin kung sino yung binoto natin sa yung pagdating ng election. Okay? So guys, paki-like, paki-share itong video natin, no? Para marami po ang makaalam na taong bayan. At subscribe na rin sa mga audience na nanonood ngayon, ha? Kung bago pa lang kayo, ha? Para naman updated kayo sa ating mga trending na balita. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!